Alam po ba ninyo na may mga tao sa panahon ngayon that they are professing to believe God? And even those who believe in God profess that they obey God. Na yung pong mga tao naman po, may mga tao na kung saan ay nagsasabing sila'y nananalig, sila'y naniniwala sa ating pong Panginoon. At meron din naman po yung mga nananalig ay nagsasabi at nagpapahayag na sila po ay sumusunod sa Diyos. Yet you cannot see the distinction between them. Pero hindi natin makita, pag titingnan natin yung buhay, yung uri ng pamumuhay, kung papaano namumuhay, there are times na hindi natin makita ang distinction, ang kakaibahan sa pagitan nila. Ano po? Kaya minsan ay sabi ng ibang tao, totoo bang Kristiyano o Kristyanuhan lang? Dahil hindi makita ang tinatawag na kaibahan. At ang problemang ito ay pumasok din sa loob po ng napakaraming churches. Ano po? Na hindi makita doon sa mga sinasabing umaaten bilang mananampalataya, dumadalo sa simbahan at sinasabing sila'y mananampalataya, ipinapahayag that they believe in our God. Ano po? At hindi mo na ito madistinguish sapagkat marami ay magaling manalita. Kaya nga meron pong kasabihan dito sa Batangas, hindi ko lamang po alam dyan sa inyo, ano po. Pero dito sa Batangas lang po siguro yon, ano po. Lalo panahon po ngayon ng kandidatuhan. Nasabi doon ay maraming kandidato ang nagiging pastor sapagkat magaling mangusap ng Word of God. At marami rin namang pastor ang nagmimistulang kandidato dahil kung manalita ay parang siya ang kakandidato. Okay? Hindi po natin ito minamasama kung meron po tayong mga tinitingnan at sinusuportahan. Ang sinasabi lamang po natin dito ay yung konteksto na kung saan po ay hindi minsan makita at madistinguish ang kaibahan sa mananampalataya at sa hindi mananampalataya. At kung mananampalataya ay mananampalatayang nagpapahayag ng pananalig at pananampalatayang sumusunod sa ating Panginoon. Ano po? Because professing is one thing, believing is another thing, but hear this, obeying is also another thing. Magkakaiba po yan. Pwedeng ipinapahayag mo lamang nang hindi ka naman naniniwala. Pahayag lang para ikaw ay makasama at pasabing ikaw ay makadiyos. Pero pwede rin namang ikaw'y nagpapahayag dahil ikaw naman ay naniniwala. Pero hindi ibig sabihin naniniwala ka, ikaw ay sumusunod sa Diyos. Kasi iba yung ikaw ay nananalig, ikaw ay nagpapahayag, at ikaw ay sumusunod. Ano po? At ang katulad po nito ay katulad ng isang puzzle. Yun pong puzzle na spot the difference. Merong mga tao talaga po na magaling mag-identify kung ano yung kaibahan. At dito po ay, bagaman pag-uusapan natin yung spot the difference, yung hanapin kung alin ang kakaiba, dito naman po ay dapat ma-determine natin kung ano ang dapat maging kakaibahan natin. Kung marunong tayong tumingin sa iba ng kakaibahan nila at malimit ito ay sa pangit na paraan natin nakikita, ngayon naman po ay dapat masalamin natin ang ating sarili na ano ang dapat maging kakaibahan natin bilang tayo'y mananampalataya sa common person. Ano po? Dahil ang Diyos ay may ginawa sa atin. So kung ang Diyos ang titingin, dapat makita ng Diyos sa atin, He can spot the difference between His children and those who are professing to be His children and those who are non-believers. Ano po? Dapat kitang-kita yan ng ating Panginoon na tayo ay Kanya. Pero gaya nga po ng sinabi ng inyong lingkod kanina, ano po, ay pumasok din minsan ang mga bagay na ito at pinapasok din ito ang iglesia po ng ating pong Panginoon. So ngayon, ano ba yung reason bakit ang tao ay ayaw maging kakaiba? Ano po? Ayaw mamuhay ng kakaiba. Sapagkat ang sabi nila kailangan kasi sabay sa agos. Ito yung mga reason bakit hindi makapamuhay ng kakaiba.
May pananampalataya ka naman pero ayaw mong mamuhay ng may pagsunod sa ating Panginoon dahil kapag ka ginawa mo yung bagay na kakaiba, pwedeng sabihin mong hindi ka na in sapagkat kapag ka ikaw ay sabay sa agos, in ka. To be like them is cool. Ano po? So yan ang isa sa reason kung bakit ayaw mamuhay ng kakaiba. Sapagkat cool ang mamuhay ng kaparehas nila. Meron naman po ang reason is takot magbago. Dahil kapag ka nagsimula kang magbago, ikaw ay lalayuan ng mga kaibigan mo. Ano po, alam kong marami dito ang nakaranas na lumalaman ng kanilang mga kaibigan na sila'y nakakilala sa Panginoon, na sila'y na born again, nagsimulang maglayuan sa kanila. That's why ayaw magbago, kaparehas pa rin ang ginagawa. Ano po, kung ano yung nung sinasabing nakakilala sa ating Panginoon, kung ano yung kanilang hobby, kung ano yung kanilang culture sa pamumuhay, yun pa rin at ayaw magbago. Ano po, dahil takot silang mag-isa at iwanan. Okay? At meron din naman po, na kaya hindi nagagawa ang mga bagay dito ay kapos sa kaunawaan. Kaya hindi makapamuhay ng angkop dahil hindi pa dumadating doon sa antas ng tinatawag na pananampalataya at pananaw at kaunawaan doon sa mga bagay na iniukol ng Diyos na dapat nating gawin. Ano po? So ang pag-uusapan natin po ngayon is dare to live the difference. Isang hamon, isang pagpapalabas ng tunay na inimprint ng Lord sa buhay ng isang tao para ang tao'y mamuhay ng angkop. Kasi yung word na mamuhay ng angkop, pagdating po sa Diyos, yun ang angkop na pamumuhay. Pero pagdating sa harapan ng tao, yun ay kakaiba. Hallelujah. Okay, yan po pag-aaralan po natin. Pero bago po tayo magtuloy, tayo muna po ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Aming Ama, maraming salamat sapagkat alam namin, O Diyos, na kung saan mahahayag ang iyong katotohanan, bukas po para sa amin ang iyong kalangitan. Hinihiling namin, O God, na patnubayan mo kami ng iyong Espiritu upang akayin kami sa lahat ng katotohanan, upang sa amin pong mga kamalayan ay mag-witness ang iyong Espiritu sa pamamagitan ng iyong salita, na ang amin pong naririnig ay totoo, na dapat naming panghawakan upang sa aming puso ito po'y maging pananampalataya at amin pong paninindigan. Kumilos ka, O Diyos, sa iyong pagkilos. Ihayag mo, Panginoon, ang katotohanan at ang iyong salita. Mensahe mo po ang mahayag at itago mo lamang ang iyong lingkod sa likod po ng iyong kapangyarihan. Ikaw lamang ang mahayag at ikaw ang mataas. Kami pong lahat ay mababa at matutong magpasakop sa iyo habang tinatanggap namin ang iyong salita bilang ito'y salita mo, salita ng Diyos. Thank you, Father. To you all the praises, to you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Shall we all say, Amen and Amen. Okay. So praise God. Balik po tayo sa ating pong aralin. Dare to live the difference. Isang hamon ng pamumuhay at makapamuhay ng kitang-kita ang kakaibahan sapagkat tayo'y binago ng ating Panginoon. So ano bang ibig sabihin ng dare to live the difference? Pag sinama po natin ang kabuuan nito is to be sufficiently courageous to conduct the quality or state of being different. Pag ating pong tinagalog, ang ibig sabihin ay pagpapakita ng kapunuan, ng katapangan at katatagang mamuhay na may kalidad at kalagayan ng pagiging iba. Sabi na iba, lalim naman pastor ng iyong Tagalog. Pasensya na po, Batanggenyo po. Okay? Pero ito ipakikita mo na meron kang kapasidad na sufficient yung tinatawag na tapang, ano po, punong-puno yung tapang sa iyo na maipakita mo na ikaw ay mamuhay na meron kang kalidad sa pagiging iba. Okay? At ang mamuhay ng tuloy-tuloy sa kakaibahang inilagay ng Panginoon sa buhay po natin. Hahanguin po natin ang ating pag-aaralan dito po sa Ephesians chapter 2 verse 10.
Ang sabi po dito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we could walk in them. Ang Panginoon na magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. So dito po sa talatang ito ay makikita natin na ang Diyos mismo ang trumatrabaho sa atin. Ang Diyos mismo ang naglalagay sa atin ng kalidad. Ang Diyos mismo ang gumawa ng tinatawag na hulmahan. Ano po? Kung paano tayo ma-form. Kasi ang sabi po doon, we are His workmanship. Lahat ng kalidad na kailangan natin na ilalagay ng Diyos sa atin ay Kanya pong inilalatag na sa atin, ibinibigay sa atin, ini-increase ng Lord yung ating capacity because as He is working in us, ano po, binubuo niya tayo doon sa isang hulmahan at ang sabi doon, created in Christ Jesus at ang purpose is for good works. So ibig sabihin, hindi tayo lalagpas doon sa pamantayan kung ano ang kalidad, kung ano ang likeness, kung ano ang image ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo lalagpas doon, pero hindi rin tayo dapat kapusin dito. Ano po? Na ang purpose kung bakit tayo binibuild from within, ang Lord ay nagwo-work sa atin para po tayo ay maggamit ng Diyos sa mabuting gawa. Hindi para tayo maligtas. Ano po? Nais ko lang po liwanagin po ito. For good works, hindi para tayo maligtas. Kundi for good works, tayo po'y naligtas na, may ginawa ang Panginoon sa atin, trumabaho ang Diyos sa atin, na-create tayo in Christ, ang ibig sabihin ay na-form sa atin ang image and likeness ng ating Panginoon Jesucristo. Yan ngayon ang reason kung bakit tayo ay gagawa at maglilingkod. Ano po? Kung bakit natin ginagawa ang mga bagay na ginagawa natin ngayon na hindi naman natin before ginagawa. Ano ho? Dahil may purpose ang Lord na nilagay sa atin at kasama doon sa purpose na yon, ang paraan is to do the good works. Kagaya po alimbawa, good works. Umattend ng Bible study, umattend ng life group, umattend ng Sunday service. Bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito? Dati namang hindi mo ginagawa. Ngayon marunong ka nang mag-pray, marunong ka nang mag-praise, marunong ka nang mag-worship, marunong ka nang mag-obey, maglingkod, mag-render ng sarili mo to become a sacrificial, a living sacrifice sa ating Panginoon. Bakit mo ngayon ginagawa ang mga bagay na ito? At kung hindi mo pa ginagawa ang mga bagay na ito, ang sabi sa sunod na talata, which God prepared beforehand so that we would walk in them. I-prepare na ito ng Panginoon after ma-form tayo, nakahanda na ng Panginoon ang ating lalakaran. Nakahanda na ng Panginoon ang mga bagay na dapat nating gawin at mga bagay na mangyayari sa atin. That's why we need the Holy Spirit because the Holy Spirit will guide us into them, into one direction, into one purpose. At ang sabi ng ating Panginoon, that we would walk in them. Matuto tayong lumakad. Magkaroon tayo ng pusa, ng initiative na lumakad dito. Praise God. Ano po? Lumakad at lakaran ang i-prepare ng Lord sa atin called as destiny. Mga bagay na dapat mangyari at lakaran ng lahat ng nakakilala sa ating Panginoon. Yan po ang ibig sabihin niyan. Ano po? So ngayon, maraming tao ang merong pang-unawa, pero kapag ka nga po nagkukulang tayo sa tinatawag na kaunawaan, hindi natin sinasabing magaling tayo at magagawa natin 100%, wala pong magaling, walang perfect. Ano po? Wala kahit isa kundi ang ating Panginoon lang. Pero itinuturo ito hindi para magmagaling ang mga nakakagawa nito, kundi para lahat tayo ay makasamang magawa yung layunin ng ating Panginoon. Ayaw ng Panginoon na may maiiwan sa atin. Ayaw ng Panginoon na meron pong hindi magra-rise up sa atin. Okay? So ngayon, kung sinasabi natin, Pastor, ako naman ay nakakagawa na. Alam niyo po, sometimes napakadelikado nung iyong kino-confess na nagagawa ko na.
Dahil kapag ka sinabi mong ginagawa ko na, at ito ay maingay kang sinasabi na ginagawa ko na ito, ang tunay doon ay malimit, may kakulangan tayo. That is only to prove, ano po, pagdating sa ating Panginoon, wala naman tayong dapat i-prove. Ang Lord ang may ipinoprove sa atin na ang kapangyarihan niya ang siyang gumagawa sa atin. That's why pag nagbago tayo, nagawa natin ang mga bagay na ito, it is not by our might, it is not by our power, it is by the power of the Holy Spirit who is working in us. So yung mga kapasidad na meron tayong nagagawa natin ngayon, bagaman kailangan natin ng desisyon, nagagawa natin ang mga bagay na nagagawa natin ngayon sa tulong ng Diyos. Ano po, na dati hindi natin alam. Dati ang alam lamang natin, basta ako'y nagsimba, okay na yon. Basta ako'y gumawa ng mabuti, okay na yon. Pero as we grow, nalalaman po natin na hindi po natatapos doon lang. We should go on farther. We should grow, not just grow. Kasi kala ng marami, ang mga mananampalataya, sapat na tayo'y nag-grow. Pero pag tinignan natin sa Book of John, ang sabi ng Panginoon that you should go, ano po, na ikaw ay mag-grow. Pero sabi ng Panginoon doon, hindi ka lamang basta lumago. You must bear fruit. Okay. May purpose talaga ang ating Panginoon. At sabi doon, through good works, malalakaran natin ang mga bagay, o sa pag sinabing good works, sa pagsunod sa ating Panginoon, ano po, malalakaran natin ang mga bagay na prepare niya para sa atin. Na kung hindi tayo magpapapihit, hindi tayo magpapabago, hindi tayo magpapasakop, hindi tayo magiging faithful sa Kanya, hindi natin malalakaran ang mga bagay na ito. That's why, even if someone dare you to live the difference, kakapusin po tayo lagi. Ano po? Kakapusin tayo lagi dahil kinakailangan po natin ng pagsunod po talaga sa ating pong Panginoon. Ngayon, how to live the difference? Paano ba kapag ikaw ay hinamon, ano po, na ilabas mo yung iyong kayang gawin, na i-push ka para gawin mo yung mga bagay na kaya mo pang gawin para mamuhay ng may kakaibahan. Ano ba yung talagang dapat nating gawin? Number 1, by living out the life of breakthrough. Ang makapamuhay tayo at makita sa pamumuhay natin na yung buhay na binigay ng Panginoon sa atin, bagong buhay na may breakthrough, naka-align sa ating Panginoon, carrying the image and likeness of our Lord Jesus Christ, may kapamuhay natin ito, hindi lamang kapag Sunday, hindi lamang kapag may gawain, hindi lamang kapag ikaw ay nasa sa life group, nasa sa cell group, nasa sa Bible study, nasa sa prayer meeting, kundi ang gusto ng ating Panginoon, ikapamuhay mo. Ang ibig sabihin, nasa sa church at wala sa church ay makita sa atin. At itong buhay na ito, to live a life of breakthrough, ang ibig sabihin ay may ginawa na ang Panginoon sa buhay natin at naranasan na natin ang kanyang kapangyarihan, inilagay tayo sa isang estado na nakakakilos ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ano po? So sabi doon, we are His workmanship. Ephesians chapter 2 verse 10a, we are His workmanship. May ginawa na ang ating Panginoon sa iyo. So mamuhay tayo, nakitang-kita ng ibang tao na may ginawa ang Diyos sa atin at hinulpa tayo ayon sa wangis at larawan ng ating Panginoon. At para makita mga bagay nito, makita sa atin ang kakaibahan. Ang tanong ay, kumusta ang courage natin na ipakita na tayo'y sumusunod kay Lord? Hayag ba o sikreto lang ninyo ni Lord? Okay? So, yan dapat ang ma-resolve natin ngayon. Ano po? So sabi dito, yung word na workmanship, ang ibig sabihin nito is the quality imparted to a thing in the process of making. Meron palang
kalidad na inilalagay sa iyo being imparted by God. Ang ibig sabihin ng imparted, coming from Him personally, to be given to you personally, not on the things that we can see, but something na nasa sa loob niya, inimpart sa iyo. Carry niya na inilagay at inilatag sa iyo na hindi mo kayang makuha sa sistema ng edukasyon, ng secular, ng barkada. Ano po? Hindi yan makukuha dyan. Something being imparted by God to us. Ano po? In the process of making. Kaya sabi doon, created in Christ. May proseso talaga, meron talaga in the making. Ano po? So sabi doon, sa sino mang sumusunod sa ating Panginoon, ay nagkakaroon po ng tinatawag na breakthrough, living out that life of breakthrough sa buhay po ng mga tunay na mananampalataya ng Panginoon. At sabi dito, ipinakita ng ating Panginoon na dapat hindi lang kaya, kundi mamuhay kayo. Nakitang-kita yung layunin ng ating Panginoon. Ang breakthrough po natin nung may ginawa ang Lord sa buhay po natin, patapon ang buhay natin, walang purpose ang buhay natin, tingin natin walang saysay ang buhay natin. Ngayon, nagka-purpose ang buhay natin. Iniligtas ka ng ating Panginoon. May purpose ka maglingkod sa ating Panginoon. May purpose na makita ng ibang tao ang purpose ng Diyos sa buhay mo, na meron din pala ang Diyos purpose sa buhay nila, kagaya ng meron ka. Kailangan pong makita nila, maranasan nila, matikman nila. Ano po? Kaya sabi ng Panginoon, binigay ko sa inyo yung breakthrough sa buhay ninyo. Ang sabi po ng Matthew chapter 5, verse 13 up to 16. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciples, doon po sa mga sumusunod sa kanya, ang sabi ng Panginoon na ito, you are the salt of the earth. So ibig sabihin, ang salt, tingnan natin yun pong purpose. Sapagkat sabi ng Panginoon dito, but if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under the foot by men. So ibig sabihin, sabi ng Panginoon, you are the salt. May purpose ka. May inilagay na purpose dyan sa buhay mo. I-serve mo yung purpose mo sa buhay mo. Na ang salt po, sabi ng iba ay preservative, sabi ng iba ay pangpaalat, to taste. Ano po? Ang tanong ay, nung ang Panginoon binago ang buhay mo at ngayon naman namumuhay ka na bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, nalalasahan ba ng iba? Nakikita ba ng iba? Yun bang Diyos na tinanggap mo, natitikman ng iba through you? Yun bang purpose na nilagay ng Panginoon sa buhay mo? Na ikaw ay salt, na ikaw ay preservative. Ano po? Na ikaw ay magdala ng buhay sa iba. Na ang buhay ng iba ay magkaroon ng kaayusan sa pamamagitan ng biyayang kaloob ng Panginoon sa iyo. Ang tanong, nakakapag-akay ka ba? Sapagkat sabi ng Panginoon, kung mawala at hindi mangyari yung purpose ng Lord sa buhay mo, which ang purpose ng asin is to be salty, ano po, magdala ng alat sa mundong ito, maging preservative ng mundong ito. Ang tanong po na inyo pong lingkod ay, yung bang purpose din na magdala ng buhay, ng pag-asa sa buhay ng ibang taong nakapalibot sa atin, mga taong dinadala ng Panginoon sa atin, yan po ba natitikman nila at nararanasan nila ang inilagay na purpose ng Diyos sa iyo? Ang inilagay na biyaya ng Lord sa iyo? So kung ikaw ay namumuhay sa purpose, nagdadala ka at nag-aakay ng ibang tao at nararanasan ng ibang tao ang pagbabago ng kanilang buhay because God is working in you and through you, ibig sabihin hindi nawala ang alat na nilagay ng Panginoon sa iyo. Ang purpose
na nilagay ng Panginoon sa iyo, ang biyaya hindi nawalan ng saysay. Hindi lamang po yan. Ano po? Sapagkat ang sabi sa verse 14, you are the light of the world. Dati kabilang tayo sa darkness. At ang sabi doon, sa sino mang naliwanagan ay nagiging liwanag. Wala na siya sa kadiliman, kundi siya ay nasa sa kaliwanagan na. Ano po? Kaya sabi ng Panginoon dito, you are the light of the world. Imagine from darkness, kawalan ng pag-asa, kawalan ng saysay ang buhay, dinala tayo ng Panginoon sa kaliwanagan, punong-puno ng pag-asa, may assurance ng salvation, may biyayang mula sa Kanya. Ano po? Ang sabi ngayon ng Panginoon, you are the light. Hindi ho light of the heaven. Hindi rin sinabi ng Panginoon dito na you are the light of your own family. Kundi sinabi ng Panginoon, you are the light of the world. Sa sino mang taong nakakahalubilo mo, dapat ay maranasan nila na naliwanagan ka talaga. Kaya wala dapat po dito sa atin yung compromise. Ano po? May paninindigan. Challenging our mind. Challenging our faith. Na mamuhay bilang liwanag sa mundong ito. Okay? Ang sabi dito, a city set on a hill cannot be hidden. Nor does anyone light a lamp and put it under a basket. But on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. Nagdadala po ito ng liwanag, hindi pwedeng itago. Ano po? So sabihin niya po natin diyan, hindi pwedeng itago ang liwanag na mula sa Panginoon. Okay? At ang sabi sa verse 16, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Sabi dito, let your light shine. So inilagay tayo ng Panginoon sa isang estado ng breakthrough, pero it's up to us. Nasa sa atin kung ikakapamuhay natin yung breakthrough na yon. Doon sa breakthrough na yon na ginawa ng Panginoon sa atin, diyan makikita ang tunay na kalidad na kaibahan. Lumulutang ang pagiging iba kaysa sa sistema ng mundong ito. Ano po? Kaya sabi doon, let your light shine means dare to live the difference. Hallelujah. Kapag ka ikaw, namuhay ka, at sa pamumuhay mo, you allow God, inalaw mo ang Diyos na gumawa sa iyo. Ano po? At ikaw naman bilang naliwanagan ng ating Panginoon, alam mong may ginawa ang Panginoon, nagdesisyon ka na sa bawat araw. Hindi lamang tuwing may DLS, hindi lamang tuwing meron pong building bridges, mainit tayo. Ano po? Hindi po kinakailangan araw-araw at sabi doon, before men. So ang purpose ng light na binigay ng Panginoon sa atin is to shine before men na alam natin na ang sangkatauhan ay nasa sa kadiliman. Naalala ko po sa pangangawil o pangingisda. Kapag ka po madilim, ang mga nangingisda naglalagay po ng ilawan. At lahat po ng isda na nasa sa kadiliman, naa-attract ng liwanag na ito. Okay. Sa sangkatauhan din po, kapag ka ang tao nangangapa sa dilim, many people doesn't realize it yet na sila'y nangangapa sa dilim. Kaya nga po nagpe-pray tayo, mapagod na sila, makakilala sila kay Lord. Ano po? Bakit? Sapagkat kapag ka sila ay napagod na, para silang nangangapa sa dilim kapag ka hindi nila alam at walang solusyon ang kanilang mga nagiging problema. That is the time. Ano po? Na yung liwanag mo mula sa ating Panginoong Jesucristo, yung sistema mo, yung paninindigan mo, yung pananampalataya mo, yung paglilingkod mo, yung pamumuhay mong so much connected sa kalooban ng ating Panginoon, maaalala po nila yan.
Maaalala nila yan sapagkat may liwanag silang nakita sa iyo, may kakaibang paraan, may kakaibang sistema na wala sa tao, galing sa ating Panginoong Kristo. That's why we were formed. Ano po? Ayon sa wangis ng ating Panginoong Kristo. So dahil doon, makikita ito ng ibang tao. At kapag ka ito'y nakita nila, nakaranas sila ng liwanag. Nakaramdam sila something in them. Ano po? Coming from you because God is using you. Coming from you. Bakit may kakaibahan? Bakit kapag ka ikaw ang nag-pray sa akin, may iba akong nararamdaman, parang may kapayapaan? Bakit kapag ka ikaw ang kausap ko, parang may ibang nangyayari sa akin? Because of the salt and because of the light na ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Kaya sabi ng ating Panginoon dito, huwag mong takpan. Huwag mong lagyan ng hindrance. Let your light shine. Sabihin nga po natin diyan sa comment, let your light shine. Ano po? Kailangang maintindihan natin na dito sa mundong ibabaw, bilang isang Kristiyano na may panibagong buhay sa ating Panginoong Kristo, that for me to live is Christ and to die is gain, and the life that I live in me, in the flesh, I live it for Christ. Ano po? So, ibig sabihin, yung liwanag na nasa sa iyo, may ibang liwanag na dala. Sapagkat ang nasa sentro niyan at daladala ng liwanag na yan is ang ating Panginoong Kristo. Ano po? So, praise God. Let your light shine. In Galatians chapter 2, verse 20, ang sabi dito, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. So sabi dito, ako'y kasamang napako ni Kristo. Kaya nga pagdating doon sa tinatawag na liwanag, ano po, at paliliwanagin mo, hindi ikaw, kundi ang Panginoong Kristo na nasa sa iyo, ang Holy Spirit na nasa sa iyo. At kung ikaw man ay ginagamit, yung wangis ng ating Panginoon, sapagkat kung ating sarili lamang po kakapusin. Kung ating sarili lamang ginagamit natin, sarili nating kaisipan, hindi natin mauunawaan ang mga bagay na ukol sa Diyos. Ano po? At kung mag-aakay tayo ng ibang tao ayon sa ating sariling panuntunan, labas sa panuntunan ng Diyos, diyan po mangyayari yung sinasabing hindi pwedeng taga-akay ng bulag ang kapwa bulag, sapagkat pareha silang mapapahamak. Ano po? So ano dapat mangyari? Ating ikapamuhay ang tinanggap natin mula sa ating Panginoong Kristo. Alam niyo po sa simula, nararanasan ito ng marami dahil naranasan ko rin po. Para bang nakakalula. Ano po, kapag sinabing ikaw hindi ka naman sanay sumunod, sasabihin sa iyong sumunod ka sa Diyos. Ano po? Tapos pagdating sa church, sasabihin, okay, dapat tayo'y naglilingkod kay Lord. Sabi nila, maglilingkod sa Panginoon. Ang hirap nun. Nakakalula. Pero if you just allow that, ano po, to orchestrate everything for you, sabi ng Panginoon, liliwanagan ka niya. At kapag ka niliwanagan ka niya, makikita mo ang sarili mo kung gaano mo kailangan ang liwanag na ito. Because Jesus is the light of man. Ano po? At doon sa liwanag na yon, taglay din ito yung buhay na sinasabi dito, it is no longer I that live, but Christ lives in me. The life which now I live in the flesh. Merong buhay na binigay na tinanggap ako mula sa ating Panginoong Kristo, na bagaman nabubuhay ako dito sa laman na ito, sa flesh na ito, sa physical na ito, may tinanggap akong mula sa Kanya. At yung buhay na yun ay gagamitin ko sa pamumuhay ng may pananampalataya at pagsunod sa anak ng Diyos na buhay. Sapagkat ang anak ng Diyos na buhay, no other than Jesus Christ, loves me, minahal ako, and He gave Himself up for me.
Okay? So dahil dito, kung ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, kung minahal niya tayo at binigyan tayo ng pag-asa, may assurance tayo ng buhay na walang hanggan, abay dapat talaga tayong sumunod sa Kanya. Hindi tayo lumayo sa Kanya. Hindi habang nakakakilala tayo sa ating Panginoon, pero yung paraan natin ay palayo. Kasi kung susunod tayo ng susunod, papagtanto mo na lamang at makikita mo sa sarili mo, ikaw pala'y naglilingkod na. Sa marami mahirap ang maglingkod, pero kapag sumusunod ka sa ating Panginoon, little by little, makikita mo na lamang ang paglilingkod ay lifestyle na para sa iyo. Hininga mo na ito. Buhay mo na ito. Dare to live the difference. Diyan po makikita na kapag ang buhay mo'y napihit, makikita ang kakaibahan sa iyo. Bakit dati naman ikaw ay natutulog lang sa inyo nagpapahinga? Bakit ngayon wala ka ng pahinga? Pagkatapos ng trabaho, hindi ka nagpapahinga. Naglilingkod ka pa rin. Pagkatapos mo mag-aral, may exam, nagbibigay ka pa rin ng time na magbasa ng Bible, mag-pray, mag-praise and worship sa ating Panginoon. Pero dati hindi mo magawa. At yan po, magre-reflect po yan nang hindi mo namamalayan, may nararamdaman ang iba sa buhay mo. Ano yung nararamdaman nila? Kakaiba, sapagkat sinasamahan ka ng ating Panginoon. Ano po? Praise God. So yun po yung una. Ano ho? Sabi doon ay by living out the life of breakthrough. So kinakailangan doon ka na sa buhay na naka-breakthrough, huwag mong balikan yung dating ikaw. Mamuhay ka ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Number 2, dare to live the difference. By living consistently a high level of discipline of obedience. Ulitin ko po. By living consistently a high level of discipline of obedience. So, ibig sabihin, habang nabubuhay ka dito sa mundong ibabaw, meron kang pinapahalagahan na dapat maging consistent ka doon. Ang ibig sabihin, kung natagpuan mo ang buhay mo sa ating Panginoong Kristo, maging consistent ka doon sa buhay mo sa ating Panginoon rather than balikan mo yung dati mong buhay. Na sa tingin mo ay masaya naman, masarap naman because of the benefit of sinning, ay masarap ang benepisyo ng pagkakasala sa taong laman ang nangunguna. Ano po? Pero sabi doon, manatili ka doon sa buhay na kung saan ay natagpuan mo sa ating Panginoon at doon sa buhay na yon ay mamuhay ka na merong mataas na antas ng disiplina ng pagsunod. So kinakailangan talaga pong matuto tayong sumunod. Kaya sabi ng salita ng ating Panginoon, it is not the hearer who are justified before God, but it is the doer who are justified before the Lord. Ang pinapapaging matuwid ng Panginoon at kinukonsider ng Panginoon na nakasusunod sa Kanya ay ang marunong sumunod sa Kanya. At dito po sa system ito, sa puntos na ito, dapat mag-grow tayo. Kung noon ang alam natin pag-obey, mag-church ako, attend ako ng prayer meeting. Ano po? Ngayon, dapat, hindi ka lamang basta mag-church, hindi ka lamang attend ng prayer meeting. Gagawin mo na rin yung bahagi mo consistently na ikaw ay makabahagi ng mga bagay na pinapagawa ng ating Panginoon. Hindi ka papayag na uma-attend ka lang. Hindi ka papayag na tagapag-pray ka, nagpe-pray ka lang. Hindi ka papayag na nagbabasa ka lang. Hindi ka papayag na tagapakinig ka lang. Kinakailangan yung iyong napakinggan, isagawa mo. Okay? So, hindi ka dapat pumayag. At nangyayari ang mga bagay nito pag naging mataas at itinaas mo ang antas ng pagsunod mo sa ating Panginoon. At yung pagsunod po na yon ay kinakailangan may discipline. Ano po? Upang sa ganun sa ating pagsunod, hindi mangyayari na susunod ka ngayon, bukas hindi. Susunod ka ngayon, bukas hindi. Marami pong pangyayari na ganyan. Ano po? Pastor,
pwede po ba ako mag-in sa ministry? Kasi maganda yung nararamdaman, maganda yung nararanasan. Ano po, on fire sa ating Panginoon. So sige naman, kami naman mga pastor, ano sabi namin, sige mag-in ka sa ministry para ka mas lalong lumago. Pero dumating yung problema. Ano nangyari? Pastor, pwede po ba magpahinga muna ako? Alam niyo po, kapag sinabing high level of discipline of obedience, ang ibig sabihin nito ay susunod ka kahit anong mangyari at hindi pwedeng hindi ka susunod. Yan na ngayon ang pamantayan mo sa buhay mo. Ano po? Ang sumunod sa ating Panginoon. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10b, ang sabi dito, which God prepared beforehand. Ano yung prepare ng ating Panginoon beforehand? Ito yung destiny. Ito yung dapat lakaran ng isang taong nakakilala sa Kanya. At alam niyo po ang maganda dito pag naintindihan natin ito, yung destiny na yan ay nakaaro, pasensya po kasi tagal, nakaumang, ano po, nakaakma, papunta doon po sa buhay na walang hanggan. Na kung hindi mo lalakaran yan at lalakad ka palayo, hindi mo marireceive yung reward na sinasabi nating buhay na walang hanggan. Gaya nga po na sinabi ko sa inyo kanina, marami ang magko-confess. May kaligtasan naman ako. May buhay na walang hanggan ako. Pero iba yung sumusunod ka. Dahil sa mga sumusunod, dito ipinagkakaloob ng Panginoon ang tunay na biyaya. Ano po? So sabi doon, which God prepared beforehand so that you would walk in them. Pag sinabing that you would walk in them, ang ibig sabihin, you will obey God at yung kanyang plano, doon ka lalakad. Hindi ka magkakaroon ng iyong sariling plano. Ang ibig sabihin, ang Lord may dinesign na para sa iyo na dapat mangyari sa iyo, na dapat yun ang lakaran mo upang ang purpose mo na inilagay ng Panginoon sa buhay mo ay maganap at mangyari sa iyo. Yun ang dapat mong lakaran. At kapag nilakaran mo ito, kitang-kita sa iyo ang kakaibahan. And I dare you, hinahamon ko po kayo, sumunod tayo sa ating Panginoon. Live a life consistently na merong mataas na antas ng disiplina ng pagsunod. Na kahit ikaw na lang, wala nang ibang nakakakita sa iyo, hindi ka gagawa ng mali, hindi mo pipiliin ang mali, susunod ka pa rin. Dahil yan ang nais ng ating Panginoon. To obey God. Ano po? In Deuteronomy, chapter 28, verse 1, ang sabi dito, now it shall be, if you diligently obey the Lord your God. Uulitin ko po yung statement na yun, if you diligently obey the Lord your God. At papaano mo daw susundin ang ating Panginoon? Being careful to do all His commandment which I command you today. Then ano ho mangyayari? Kapag sumunod ka, ano po? Sumunod ka ng masinsinan at ikaw ay maingat na sumusunod sa lahat ng kanyang pinapagawa. Ano po sabi dito? The Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Ang Lord, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, itataas ka niya. I-exalt ka ng Lord. He will set you high above. And that is the difference. Pag inilagay ka ng Panginoon above, ang ibig sabihin, ikaw ay light, ikaw ay liwanag, hindi ka itinatago, inilalagay ka sa tamang patungan para maliwanagan. God will set you high above, not for us to change our standard once we are above, kundi magpatuloy sa disiplina ng pagsunod pag inilagay ka na ng Diyos sa itaas. Kapag inangat ng Diyos ang buhay mo, hindi ka nagbabago ng character towards the success, towards the position. Hindi ka magbabago dahil ang iyong motibo pa rin at gusto ay sumunod kay Lord.
walang puwang ang pagbabagong palayo at self-gain, kundi ang iyong nais pa rin ay makasunod sa ating Panginoon. God will set you high above all the nations of the earth. Makikita ito ng mga taong nakapalibot sa iyo. Ano po? Kaya sabi ng iba, paano ka nakakatulog? Minsan naman parang wala kang pera. Kasi nga nilagay ng Panginoon sa iyo yung kapayapaan. Sabi ng iba, mapera sila pero hindi sila makatulog. Bakit ikaw? Hindi ka naman mayaman. Hindi masarap ang iyong kinakain, sabi ng iba. Pero may nakakain. Hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. Ano po? Pero bakit ka nakakatulog? Because God is setting you high above the standard of the normal. High above their expectations. Expected nila kapag ka naglilingkod ka, mahihirapan ka. Pero bakit habang naglilingkod ka, punong-puno ka ng kagalakan? Hello? Sabi na iba, ba't ako sasama dyan? Magpapakahirap ako. Pero sabi mo naman, punong-puno ako ng kagalakan. Hindi sayang ang paglilingkod. At alam kami, sigurado kami na lahat ng sakripisyo namin, hindi ito mawawala ng kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Okay? So ilalagay tayo ng Panginoon doon sa tamang kalalagyan. Kung saan ka man naroon ngayon, be glad. Dahil sa pagsunod mo. Pero kung tingin mo, kulang pa sa pagsunod, sumunod ka ng may disiplina sa ating Panginoon. Because the difference between obedience and discipline in obedience, yung pong obedience na walang disiplina, sumusunod ka lang kapag gusto mo. Sumusunod ka lamang kapag wala kang problema. Pero kapag ka po merong tinatawag na discipline of obedience, kahit anong mangyari, susunod ka. Ano po? Kahit may problema, sabi nga nung mga kabataan, kahit broken-hearted, susunod pa rin. Kasi may disiplina ng pagsunod. Ano po? Living a life consistently in a high level of discipline of obedience. Bakit? Sabi kasi ng salita ng ating Panginoon, wala na tayo sa standard ng mundong ito. Kung sabi ng iba, dapat ka magpahinga kasi nga nakakapagod yung buong maghapon. Sabi mo naman, di, kinakailangan ko ring lumago. Kaya a-attend pa rin ako ng life group. Okay? Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, nag-iiba ang standard mo. Ang sabi doon, for we walk by faith and not by sight. Dito po'y makikita natin ang standard, ang pagkakaiba ng standard ng Diyos at standard ng mundo. Sabi dito, ng mundo, nakikita ko pagod ka na. Nakikita ko malaki ang magagastos mo. Nakikita ko ganito and so forth. Pero sabi ng ating Panginoon, hindi ka lamang sa nakikita ng mata dapat mamuhay, kundi lumakad ka ayon sa sinasabi ng pananampalataya mo. Kaya kahit pagod ka, gagawa ka ng time para ikaw ay makapaglingkod at makasunod. Praise God. In Hebrew chapter 12, verse 7 to 8, ang sabi po dito, it is for discipline that you endure. It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. Ito po ang kailangan na maintindihan natin na lahat ng tinawag ng Panginoon na sa Kanya, lahat ng nanalig sa Panginoon, tinawag ng Panginoong anak ng Diyos. At ikaw na may tinanggap mo na at sinabi mong, ako nga'y anak ng Diyos. Ang sabi doon, ito'y sa pamamagitan ng disiplina kung bakit tayo nag-endure. Ibig sabihin, that's why we consistently obey. Nagagawa nating tuloy-tuloy na mag-obey dahil natuto tayo ng disiplina. At sabi doon, lahat ng kanyang anak ay dinidisiplina niya. Ano po? Dahil ano ang ama kung walang disiplina sa anak? Pero ito sabi sa verse 8, pero kung ikaw
ay hindi mo pinapahalagahan ang discipline. Hindi mo nilalakaran ang disiplina. Binabaliwala mo ang disiplina na ang lahat ng nakakilala sa Diyos at anak ng Diyos ay naging bahagi nito at nilakaran ito. Ang sabi ng salita ng ating Panginoon, then hindi ka tunay na anak. Ikaw ay illegitimate children. Anak ka sa labas. Hindi ka tunay na anak. Sapagkat ang tunay na anak, makikita mo ang kalidad ng pagkakaiba sa hindi tunay na anak. Ang hindi tunay na anak, walang pakialam. Ang tunay na anak, may pakialam. Ang hindi tunay na anak, hindi sumusunod. Ang tunay na anak, sumusunod. Ang hindi tunay na anak, walang pagpapasakop. Pero ang tunay na anak, marunong magpasakop. Ang hindi tunay na anak, pag may problema, walang gagawin. Pero ang tunay na anak, kahit may problema, gagawin ang lahat para makasunod. Praise God. Dito po ako magtatapos. Sabi na Romans chapter 6, verses 16 to 18, do you not know that when you present yourselves to someone as slaves for obedience, alam ba ninyo na kapag yung sarili mo'y ibinigay mo sa isang tao o kanino man o sa anuman bilang slave, bilang alipin for the sake ng pagsunod, ano po? You are slaves of the one whom you obey. Ikaw ay nagiging alipin kung sino mo ibinigay o kung kanino mo ibinigay ang iyong sarili ng pagsunod. Kaya sabi dito, either of sin resulting to death or of obedience resulting to righteousness. So sabi dito, kapag ka binigay mo ang iyong sarili ng pagsunod at patuloy mong sinusunod ang pagkakasala at diyan mo ibinibigay ang iyong sarili na manatili sa kasalanan, ang resulta nito ay kamatayan. Pero kapag ka ang sarili mo ibinigay mo sa obedience, sa pagsunod sa ating Panginoon, meron kang discipline of obedience na kahit anong mangyari, kahit mahirap, sumusunod ka, ang nagiging resulta po nito ay katuwiran. But thanks be to God that though you were slaves to sin, na tayong dati, salamat sa Panginoon na tayong dati ay alipin ng kasalanan, you became obedient from the heart. Ikaw ay naging masunurin mula sa iyong puso to that form of teaching to which you were committed. Meron kang pagsunod sa puso mo doon sa katuruan na ngayon ay doon ka nakakomit. Ang ibig sabihin, inilagay mo ang sarili mo sa pagsunod doon sa teaching na iyong narinig sa Word of God. And having been freed from sin, you became slaves of righteousness. Pinalaya ka ng Panginoon dahil sa pagsunod na yan at ikaw ngayon ay alipin ng katuwiran. Hindi o masamang termino yung alipin kapag ang pag-uusapan po natin ay sa Diyos. Sapagkat kung tunay na anak ng Diyos, ang ibig sabihin ng alipin ay pagsunod sa Diyos. Kung susunod tayo sa Diyos, pangit man sa Tagalog, pangit man sa English, pero sa tunay na konteksto, ang tunay na sumusunod sa Diyos ay anak ng Diyos. Praise God. So sabi nasa natin kanina, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So mamuhay tayo, dare to live the difference. Yung breakthrough ng buhay mo at yung pong discipline of obedience, manalaytay po sa atin, makita sa ating mga buhay para ano? Makita ang good works mo. Makita ang pagsunod mo. Makita na ang Diyos kumikilo sa buhay mo. At ang resulta, our Father in heaven will be glorified. Mapaparangalan po ang ating Diyos. Dare to make the difference because it reveals the greatness and glory of God. Ano po? Nare-reveal po yun pong greatness and glory of God kapag ka po namumuhay tayo ng may kakaibahan. At ang sabi doon, it also reveals who we really are.
Inire-reveal din nito kung sino talaga tayo totoo, ang totoong tayo. Ano po? Sino ba tayo? We are the children of promise. We are children of light. And we are children of God. So dito sa kakaibahan ito, marireveal ang ating Panginoon, pero marireveal din ang totoong tayo. Pag binasa natin po yung Deuteronomy chapter 28, ano po, kanina binigay sa inyo ng inyong lingkod po yun pong verse 1, na kung tayo'y susunod sa ating Panginoon and we will carefully obey all the instruction, careful, ano po, ang sabi doon, blessing and curse is in our hands. Nasa sa ating pong mga kamay. Ano po, na kapag binasa natin ang pamula sa verse 2 ng Deuteronomy chapter 28, mababasa natin ang about sa blessing, kung paano ka talaga i-bless ng ating Panginoon pag namuhay ka ng tama. Pero mababasa din po natin sa latter part na mas marami pong talata ang curse. Ano po? So it's up to us. Because kapag susunod tayo, we are inviting the blessing. Kapag po we will disobey, we are inviting curse in our life. Nasa sa atin po ngayon ang pagpili. Saan tayo? Would you dare to live the difference? O mananatili lamang tayo? Profess to believe, ano po, without action. Sa ating Panginoon, mahal niya tayo. May magandang plano ang Panginoon. Sumunod lamang tayo sa Kanya. Kaya nga sabi doon, siya ang shepherd, tayo ang sheep. Kapag ka ang shepherd nagsimulang maglakad, narinig ng mga sheep ang bell ng tungkod nito pong shepherd, ang mga sheep po ay sumusunod. Sunod lang po tayo. Minsan kahit mahirap, minsan kahit hindi natin maunawaan, sunod lang. Dare to live the difference. Because God will surely bless us on this earth. God bless po sa bawat isa, nawa na pagpala tayo ng ating pong Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat. Tunay nga, O Diyos, na ang nais mo ay ang mapihit ang aming puso sa iyong layunin. Mag-respond ang aming pong mga buhay sa iyo, Panginoong dakilang plano na matagal mo nang inihanda para sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong katuruan, sa iyong salita. You are teaching us and giving us the ability to know how to live the difference, O God. Dalangin namin, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng loob, maranasan namin ang kapangyarihan ng iyong Espiritu sa aming mga buhay upang sa iyong salita na katotohanan ay tumalima po kami. Akayin mo po kami at patnubayan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas upang kami maka-breakthrough. Bigyan mo po kami ng lakas upang kami, Panginoon, makapag-commit sa obedience, O Lord. Maranasan namin, Panginoon, at maitaguyod ang aming pong disiplina. Thank you, Father. Pagpapalain mo, Panginoon, ang bawat isa, gaya ng sinabi mo at ipinangako mo. Gayon din naman, Panginoon, pinagpapala ko, O Diyos, ang lahat na nakikinig dito. Marami pong salamat. And Lord, we thank you sa DLS, O God. Dalangin namin, Panginoon, pagpalain mong programang ito. Marami, Panginoon, mga tao, O Diyos, ang patuloy na lumalalim, nakakakilala, Panginoon, sa iyo. At dalangin ko, Panginoon, sa lahat ng taong makikinig ay mapagpala sa bawat segment, sa bawat programa, sa bawat araw. In Jesus' mighty name. Thank you, Father, kay Pastor Dong and kay Pastor May, O God. Dalangin ko, Panginoon, kayo po ang mag-ingat sa kanila. Dalangin ko, O Lord, na patuloy nilang malakaran ang iyo, Panginoong plinano para po sa kanila, O God. Increase the grace that you have given them. Bless their life, O God, so that they became a blessing to many people, O Lord. Thank you, Father, sapagkat ikaw po mag-iingat sa kanila. Sa Panginoon, sa lahat po ng bumubuo ng team ng DLS, pagpalain mo po sila sa kanila pong commitment. In Jesus' name. Thank you, Father. To you all the praises, to you all the glory. In Jesus' name I pray, shall we all say, Amen. God bless everyone.